Mayurka! So I'm here again, your Pinay vlogger here in Finland. And welcome to my vlog, Sheena Chanita's vlog. Thank you so much po sa mga new subscribers ko. Thank you so much po sa mga nanonood ng vlog ko, sa mga nag-i-stay sa vlog ko. And for today's vlog, sasagutin ko ang inyong katanungan. So, yes guys, for another Q&A vlog na naman ito. So, hindi lang kasi isa, dalawa o tatlo ang nagtanong. Marami na rin ang nagtanong about dito, especially sa mga new subscribers ko. Ayun. So, guys, kung hindi nyo pa napapanood yung ibang vlog ko, watch nyo na lang po. May mga ibang vlog na ako na baka maka-help din sa inyo. So, tingnan nyo na lang po sa aking channel. Thank you so much po sa pag-subscribe. Thank you so much po sa pag-support ng aking channel. Ang arte! But, thank you so much from the bottom of my heart, guys. Thank you so much. And yes, bali, may nagtanong sa akin. Ang tanong ay, nung pagdating ba ng husband ko, lumipat kami ng apartment? Kung hindi kami lumipat, anong naging setup? Anong napag-usapan ng kapartner ko dito sa apartment? At yung pangatlo, pwede bang magpatira ng iba pang kumbaga magkaroon ng magpatira pa ng ibang tao bukod sa dalawa na nakakontrata or tatlo na, basta bukod pa sa nakakontrata dito sa bahay. Yun. So, una-una, bago po dumating dito yung husband ko, nung na-process ko na yung papers niya at na-approve na yung visa niya, nag-inform na ako sa landlord kung pwede bang tumira yung husband ko. So, sinabi ko na pupunta yung husband ko dito. Tapos, possible gantong month siya makakalipad. So, kung pwede nga tumira dito yung husband ko at kung may mga additional sa bills na babayaran. So, bago kasi yan, talagang alam ko sa mga bagong punta pa lang dito talaga, yung mga nandito na yung mga nandito na, may itatanong nyo talaga yun sa akin kung pwede bang magpatira ng iba. Kasi, nung time namin, nung na-orientation din namin, sinabi rin talaga din sa amin na bawal magpatira ng iba. Kung sino lang yung nakakontrata dito, yun lang pwede. Pero yun nga, nag-try naman din akong mag-message sa landlord and I'm so thankful kasi pumayag naman siya. Pero asawa ko yun, alam na matitira pa sa ibang bahay yun, diba? Siyempre siguro, gets na rin naman niya yun, diba? But yeah, still, I'm thankful kasi nga pumayag siya. May additional lang talaga sa bills namin. And then, hindi kami lumipat ng bahay. So, ito yung naging setup namin. Tumating yung husband ko dito November. Last week ng November. Tapos, napag-usapan na lang namin na kung noon ay divide by 2 yung hatian sa apartment. So, magiging divide by 3 na siya. So, yes, babayaran ko na yung husband ko. So, magiging divide by 3 na siya. So, pang 2 tao na yung babayaran ko. Pero hindi naman nabago yung yung presyo ng apartment namin. Yun naman din sabi ng landlord namin na kung ano yung presyo ng apartment, yun lang talaga yung presyo niya. Hindi na yun mababago kahit ilan pa yung tumira. Yun. So, ang madadagdagan lang talaga yung tubig. Yung tubig, water bill lang.
Kasi yung yung kuryente naman namin dito ay sariling contract ko na yun. Siguro kung hindi ako gumawa ng contract ko sa electricity, baka may additional din yun. Pero dahil nga sariling contract ko na rin naman yung electricity, kaya tubig na lang yung dinagdagan ng dinagdag dun sa bill namin. So, yung water bill namin, 30 euro per person. So, nagdagdag na lang ng ganon. And then, nag-start kaming mag-divide by 3 nung February. Oo, nung February. Tama ba? February, January. Oo, February nga yun. So, dun kami nag-start kasi nakiusap lang muna ako kay Ate Jana kung pwede February. Sa February na ako magbayad ng dalawa, ng doble kasi gawa na wala namang work si Daddy Elgen at kailangan ko pang kumbaga ipunin yung pambayad ko sa kanya. Ganon. I-ready ko pa, ganon. So, ayun, okay naman. Naging okay naman yung usapan about doon. Tapos, regarding naman sa, pagkain, so, bukod na yung pagkain namin ni Daddy Elgin, bukod na rin yung pagkain ni, ng kaparis ko. Ayun. Bukod na. Tapos, sa mga titira naman, sabi naman sa akin ng landlord na, yun nga, kahit ilan naman ang tumira, okay lang. Basta i-inform lang sila. I-inform lang kung sino yung titira dito, ibibigay yung details kasi gawa nung sa bills. And syempre, hindi rin naman yun maitatago dahil pagdating mo dito, magre-register ka sa DVV, which is, kailangan din yun ng address. Pagka pumunta ka ng police, kailangan ng address. Kapag pumunta ka ng bangko, kailangan ng address. So, kailangan talaga i-inform ang landlord na may titira dito. So, syempre, malalaman din nila yun, guys. So, ayun. Hindi naman din kami makakalipat agad kasi nga, tumira nga kami dito ng May at matatapos yung kontrata namin ng May. Ayun. Kasi kung aalis ako, babayad si Ate Ja, yung ka-partner ko, magbabayad siya. At the same time, magbabayad din ako sa kanya kung magkano yung yung kumbaga hati dito sa bills, ganun. So, dodoble. Kaya, tatapusin na lang namin yung kontrata dito sa apartment bago kami parehas mag-separate. Ayun. So, itong yung kwarto na, ito yung apartment namin. Isa lang talaga yung kwarto. Yung isa living room na. So, ang sabi naman sa akin ng kapares ko, dito na lang kami sa kwarto. Tapos, siya na lang doon sa living room. Minsan naman, napunta rin naman yung husband niya. Ayun. So, ganun na lang yung naging setup. So, yun lang naman, guys. Basta, pagka may titira sa inyo, inform niyo yung landlord niyo. Wala namang problema. Doon maiintindihan naman nila. So, sana nasagot ko yung tanong nyo. Yun lang naman po for today's video. Thank you so much po again sa mga nag-subscribe, sa mga new subscribers ko, sa mga nagko-comment, sa mga nag-share. Thank you. Thank you. I love you all and I hope you're doing well. And God bless you all. And please, guys, don't forget to follow my other social media account, Instagram, Facebook, and TikTok. Just search Sheena Chanitas. Madali lang hanapin yan, guys. And once again, thank you so much. God bless you all. Bye for now. See you on my next vlog. Mwah!